Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia, Know Your Bible Program. Hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong A Cheerful Heart is a Good Medicine. Ang masayahing pag-iisip o puso ay isa pang uri ng gamot o medisina. Ang ating teksto, Proverbs 17:22. This is intended for May 10, 2026 sa ating pong radio program sa DWRA GMA Radio, Barangay LS 92.7 FM. And of course, ito po ay ina-advance natin sa YouTube Know Your Bible Program. At kung kayo po ay di pa nakapag-subscribe, encourage namin kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel Know Your Bible Program para makikita po nyo every now and then ang mga lessons na ito. So, intended for May 10, 2026. Minabati natin ang ating mga radio listeners dito sa Baguio. Of course, buong Benguet province hanggang Abra, Pangasinan, La Union, and may other places na inabot po ng signal ng GMA Radio, DWRA, Barangay LS 92.7 FM. Ganito po ang ating paksa. Cheerful heart is a good medicine based on the book of Proverbs 17:22. Ganitong sinasabi ng Biblia. A cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Proverbs 17:22. Sa wikang Pilipino po, ganito ang sinasabi sa ating Bible. Using the Magandang Balita Biblia, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkutin ay unti-unting namamatay. Yan po yung translation sa wikang Pilipino. Dumako na po tayo sa ating discussion sa ating subject. A cheerful heart is a good medicine. Naniniwala ba kayo dyan na kung masayahin ka, para kang nagtitake na rin ng medicine o gamot? Marami pong hindi naniniwala dyan. But let's discuss this morning at nawa ay makakatulong ito sa ating mga kapatiran, mga kaibigan at sino man na nakikinig sa programang ito. Ayon po sa ating introduction muna. A joyful, faith-filled attitude acts as a spiritual and emotional medicine, improving physical health and resilience. So pag masayahin daw, may pananampalataya ka, ang iyong pag-iisip, para kang mayroong tinatawag na spiritual at emotional na medisina, and of course, nakakatulong sa ating kalusugan at pagiging sinasabi nating resilient, yung matatag kapalagi, anuman ang problema. Subalit, sabi pa rin na Biblia, conversely speaking, a broken spirit saps vitality and causes deep emotional and spiritual fatigue. So pag ikaw daw ay malungkutin, paraging bothered ang iyong pag-iisip, sabi dito, parang nawawalan ka ng lakas at napakalalim na mga emotional and spiritual na parang kang pagod palagi. Yan po sinasabi ng Biblia. Yet many people do not realize and accept the truthfulness of Solomon's saying in Proverbs 17:22. Marami po ang hindi naniniwala sa sinabi ni Haring Solomon dito po sa Proverbs 17:22 na ang cheerful heart is indeed a good medicine, but rather a crushed or broken spirit dries up the bones. Para daw natutuyo yung inyong mga buto. So yun sabi ni Haring Solomon. And of course, that's not literal. So pag-usapan po natin mga kaibigan at mga kapatid ang ating paksa. And I divided this into 5 parts. Number 1, what is the meaning of a cheerful or merry heart? Anong ibig sabihin ng cheerful? Masayahin na puso
o pag-iisip. Number 2, what is the medicinal effect of a merry heart? Mayroon bang epekto na parang gamot o medisina ang pagiging masayahin na pag-iisip o puso? Number 3, the choice should always be positive. So, ang dapat piliin, kung ano man ang problema sa buhay, dapat palaging positive. Huwag yung negative. Pag sinabi natin positive, palaging go-go. Ibig sabihin, hindi po sumusuko. Number 4, subject, the danger of a broken or crushed spirit. Ano po ang tinatawag na maaaring maging kapahamakan pag tayo ay parang malungkot palagi? Kahit ano man ang gawin, parang walang kasiyahan sa buhay. So ano po ang tinatawag na danger? Mga maaring mangyari na masama, no? Yung ibig sabihin ng danger. Number 5, and of course, the last part of the subject, how to nurture joy from within. Paano ka magkaroon ng kasiyahan na mula sa napakailalim ng ating mga puso at pag-iisip? Yun pong ating magde-discussion sa bagang ito on the subject, a cheerful heart is a good medicine, according to the book of Proverbs, chapter 17, verse 22. Now, meaning muna ng cheerful heart or a merry heart, this is not a superficial happiness based on circumstances but on a deep-seated joy found in God. So pag sabi natin cheerful heart, hindi po yung mababaw na kaligayahan. Kung hindi isa pong kasiyahan na nakaugat dahil sa ating pagmamahal at pananalig sa ating Panginoon Diyos. So yun pong ibig sabihin ng cheerful heart or a merry heart. It represents a deep internal state of contentment, gratitude, spiritual peace that persists regardless of external circumstances. Ano ang ibig sabihin niya? Malalim daw na nasa loob ng ating puso at pag-iisip, paraging kontento, nagpapasalamat sa Panginoon at meron kang kapayapaan. Ano man ang mangyayari sa outside world, ano man nangyayari sa labas ng yung tahanan o kahit sa loob ng tahanan, may kapayapaan pa rin na nananatili sa ating mga puso. So yun po yung ibig sabihin ng cheerful heart. Cheerful heart, hindi yung panlabas lamang na kasiyahan na nakagiti ka, kundi pati yung ating kalooban, ating puso, ating damdamin ay masaya pa rin. Yun po ang ibig sabihin. At yan po because of the fact that we love the Lord and the Lord loves us also. Second part of the lesson, the medicinal effect of a merry heart. Ano po ang parang medisina o parang gamot ng masayahing pag-iisip o puso? Number 1, joy acts as a therapeutic balm for the soul, reducing anxiety and soothing a broken spirit. Pag ang isang tao daw ay masayahin, para bang ito ay parang haplos, medisina na haplos sa kanyang kaluluwa o katawan o pag-iisip, at nababawasan po yung pag-alala. And it is soothing the broken spirit. So parang hinahaplos mo yung iyong pag-iisip na medyo puno-puno ng pag-aalala at problema. Yun pong ibig sabihin ng medicinal effect. Well, scientifically speaking, positive emotions reduce stress hormones, at yung mga stress hormones na ito katulad ng cortisol boost the immune system and lower the risk of heart disease by about 13 to 26% and improve memory and pain tolerance. Paliwanag po natin. So ayon po sa siyensya, pag positive ang iyong emotion, palagi kang masaya, nababawasan po yung stress hormone. So in other words, hindi ka na masyado nag-aalala at lumalakas pa yung ating immune system. It also lowers the risk of heart disease. In other words, malayo yung magkakaroon ka ng sakit sa puso. Actually, bababa, sabi nila, 13 to 26%. It will also improve your memory and pain tolerance. So, pati yung iyong memorya, marami ka nang maalala at hindi ka masyadong madaling masaktan. So, yun pong ibig sabihin ng scientific and medicinal effect of a merry heart.
So, yun na po yung paliwanag natin. So, there are already two subjects. The meaning of a cheerful and merry heart. Second discussion, the medicinal effect of a merry heart. Alright, yung mga kumukuha ng medicine, mga doktora, alam na alam nila yun. May mga psychologist, alam din nila ito, yung mag-aaral po ng psychology or psychotherapy. Now, one aspect of the idea of a cheerful heart, pangatlo na pag-uusapan natin is the choice to be always positive. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kung may choice ka within being negative or being positive. Positive means paraging hopeful, optimistic. Nakikita mo yung magandang bagay sa buhay. In other words, hindi makulimlim ang iyong pag-iisip, kundi palaging maaliwalas. Para bang sumisikat lagi ang araw sa iyong pag-iisip. Dahil po ang ibig sabihin ng to be always positive. A cheerful heart is often cultivated habit, a result of choosing faith and gratitude over negativity. So, pag masayahin daw yung puso, ito po ay hindi lang biglang dumarating sa buhay ng tao, kundi it's just a habit. Palagi mong ginagawa, so nagiging habitual. Kahit hindi mo na gawin, na nangyari talaga yun. Because it becomes a habit. Nagiging parang automatic na nangyari sa iyong buhay. And it is of course a result of choosing faith and gratitude over negativity. So, pinipili mo yung paniniwala, pananampalataya. Malakas ang yung tinatawag na positive reaction, paniniwala, at of course, palagi kang nagpapasalamat kahit sa mga tinatawag nating challenges sa buhay. Pinipili mo yung positive aspect ng buhay, hindi po yung negative. Yun po ang ibig sabihin nito. It is also a proactive, conscious decision to adopt an optimistic, constructive, and resilient spirit. Medyo malalalim po yan. Ganito ang ibig sabihin niya. So in other words, conscious decision. Pinipili mo talaga na gusto mo makita yung maaliwalas na parte ng pamumuhay. And of course, something that is constructive. Constructive is makakatulong sa iyo, and resilient mindset. In other words, resilient means laban. Kahit anong problema, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mag-give up. Yun po ang ibig sabihin ng resilient spirit or attitude. Well, the choice to be always positive means it focuses on solutions and potentials rather than dwelling on negative emotions and obstacles. So ano po ibig sabihin ng choice should be always positive? Ibig sabihin, pag may problema, naghanap ka ng solusyon. Hindi po puro problema ang inisip, kundi solusyon. If there is a problem, there is always a solution. And so you do not dwell on the negative aspect or obstacles of a problem. Hindi mo iniisip yung negatibo na parte. Palaging positive. Mabibigyan ko ito ng solusyon, anumang klaseng problema. And of course, that is very true. Ano man ang problema, there is always a solution, and we have to find the right solution. And of course, sometimes we need the help of the Lord. O pwede rin counseling from other people. Sapagkat kumisan, pag natutuloy na yung isip natin, hindi na natin maisip yung tamang solusyon. The idea there of choice to be always positive means you do not suppress emotions and does not ignore reality. Mayroon, of course, may feeling ka pa rin. Palagi kang may konting pag-aalala. Hinaharap mo yung realidad o anong katotohanan, but still nandun ka sa positive aspect, nandun ka sa positive side. Kung yung positive side is 70 to 80%, nandun ka. Wala ka dun sa negative side o negative aspect, marami lang, probably 20-30% na lang, ano? Alright? It also is a conscious act to manage one's mental framework and response to life events. So ito po ay sinasabi, conscious act. Alam na alam mo na ang isip mo ay dapat makontrol mo at kaya mong harapin anumang balakid o hamon sa buhay. Yan po ang ibig sabihin ng focusing on the positive side of life. So yun po ang ibig sabihin. Kasama po yun sa cheerful heart. Cheerful heart, ibig sabihin, palagi kang masayahin, pero dapat
ang iyong pagtingin sa buhay ay positive pa rin. Now, the fourth part of our discussion, maiksi lang po ito. Pwede kayong mag-react sa ating YouTube and of course sa radio. Hindi naman kayo makakapag-react, pero pwede nyo pakinggan. Mayroon po akong number na ibibigay mamaya. Pwede kayong magbigay ng text or question sa number na ibibigay ko sa inyo mamaya sa aking mobile number. Meron po akong smart at meron din akong globe. Now, let's go to the danger of a broken and crushed spirit. Ano po ang kapahamakan na naghihintay kapag tayo ay palaging malungkutin? A crushed spirit saps vitality and causes despair. Pag palagi kang malungkutin, ang mangyari po, parang wala kang lakas. Ang piling mo parang mahina at palagi kang nag-aalala. Palagi kang malungkot. Yun pong ibig sabihin ng crushed and broken spirit. It acts like sickness that damages even our physical health. So kahit wala kang sakit, kung palagi kang nag-aalala, palagi kang malungkot, apektado po yung ating kalusugan, mga kaibigan at mga kapatid. That is very true. Doctors, psychologists, and psychiatrists would agree that a broken and crushed spirit will always affect one's physical health, kalusugan. Now, ano po yung mga dahilan? What are the causes of a broken spirit? Well, broken spirit or crushed spirit focuses solely on the negative circumstances, unforgiveness, constant complaining, and stress. Paliwanag po natin yan. So, bakit ka nagkakaroon ng parang malungkutin na pag-iisip palagi? Well, ang tingin mo kasi sa buhay, parang palaging madilim. Palaging parang may ulap. Hindi maliwanag ang tingin mo sa buhay. And of course, maaring you have also the spirit of unforgiveness. Parang ayaw mo magpatawad sa mga taong nagkaroon ng atraso sa iyo, nagkaroon ng utang sa iyo. At palagi kang constant complaining, palagi kang nagrereklamo. Ano bang buhay na ito? Napakamalas naman. Palagi ganun ang sinasabi mo. Malas yata ako. Yun, kumisan ganun ang sinasabi ng iba. And of course, pag sabi mo ng stress, palagi kang nag-aalala. Wala ka sa tawang forma. So when our spirit and our attitude is similar to that, that is the danger of a broken and crushed spirit. It will affect our physical health. And ano po ang resulta niyan? The result, of course, will be a dried up life that loses its zest, hope, and strength. So parang buhay na natuyo. Parang isa kang halaman na tuyong-tuyo, hindi nadiligan, walang tubig. So ano mangyayari? Sa physical mo na katawan, parang mawawala yung lakas mo, yung gana mo. Parang nawalan ka na ng pag-asa. At physically, parang wala ka ng lakas. Malungkot ang iyong buhay. Ganun po ang ibig sabihin ng danger of a broken and crushed spirit. Now, ang tanong po mga kaibigan at mga kapatid, dahan-dahan po kasi maiksi lang naman ang ating discussion sa problemang ito, how to have a cheerful heart, and a cheerful heart, of course, sabi ng Book of Solomon, Proverbs 17:20, it is a good medicine. Isa pang uri ng lunas, isa pang uri ng medisina sa physical at of course sa spiritual and emotional aspect ng pagkatao natin. Now, let's go to the biblical side. How to nurture joy from within. Paano ka ba talaga magkaroon ng kasiyahan sa iyong buhay kahit marami kang problema? Ano sabi ni Apostol Pablo? In the book of Philippians chapter 4 verse 4, sabi ni Apostol Pablo, true joy is anchored in God's promises and His presence, not in its external happenings. Rejoice in the Lord, sabi ni Apostol Pablo. Magalak ka palagi. Ano man ang iyong nararanasang problema. And of course, all of us are familiar with the song of Freddie Aguilar. Sabi ni Freddie Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. And of course, si Freddie Aguilar, wala na po. But siguro, nung kapanahon na niya, pag may siyang problema, tinatawanan niya lang. So that's the idea there of nurturing joy from within our hearts, within our soul, sa kailaliman ng ating mga puso. So, true joy
is anchored in God's promises. Bakit tayo palaging maging masayahin? Sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan at hindi kita kakalimutan. Anong sabi ng Panginoong Diyos? God said, I will never leave you nor forsake you. At of course, alam natin na ang Diyos ay present sa ating buhay. Si Kristo, sabi niya doon sa Matthew chapter 18 verse 20, where 2 or 3 are gathered together, there am I in the midst of you. Sabi ng Panginoong Kristo. And of course, doon sa Matthew chapter 28 verse 20, sabi niya, and I will be with you even unto the end of the world. Spiritually speaking, of course. Now, kung ikaw ay Kristiyano, nabautismuhan, kasabi ni Apostol Pedro doon sa Gawa 2:28. No, 2:38. Acts 2:38, sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ano po yung gift of the Holy Spirit? Yung kaloob ng Espiritu Santo. According to the Apostle Paul in 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19, the gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit. Yung pananahanan ng Espiritu Santo sa atin kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, nabautismuhan, tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. So, rejoice in the Lord means magalak palagi, sabi ni Apostol Pablo, because our real joy is anchored in the promises of God and in His presence, not in external happenings. Ano man ang nangyayari sa mundo, sapagkat talagang hindi mo makokontrol yung buong mundo. Ang makokontrol natin yung ating pakikiharap sa mundo. We cannot control the outside world, but we can control ourselves and facing the outside world. Yan pong importante. Yun pong ibig sabihin ng how to nurture joy from within. You cannot change the world, but you can change your attitude in facing the world. Yan po ang napaka-importante, mga kaibigan at mga kapatid. And of course, under how to nurture joy from within, we should cultivate gratitude. Maraming mga tao, pag sila ay may natatanggap na mga pagpapala or blessing, salamat agad sa Diyos. Pero hindi po ganoon ang sinasabi ng Biblia. Ano sabi ni Santiago chapter 1 verse 4? Count it all joy, my brothers and sisters, when you fall into diverse trials and temptations. Kahit ikaw ay magkaroon ng mga pagsubok, mga tukso sa buhay, sabi ni Santiago, the brother of our Lord Jesus Christ, maging masaya pa rin kayo. Count it all joy. Bakit? Because when you are tried by the Lord, you become strong. Hindi ka nagre-rely sa sarili mong lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon Diyos. So become you strong spiritually, not because of your own self, but because of God. Yun po ang sa ibig sabihin ni Apostol, or rather ni James, the Lord's brother, in James chapter 1, verse 3 and 4. Count it all joy, my brothers, when you fall into trials, into temptation, because it will produce endurance. Yun ang ibig sabihin niya. Now, actively practicing thankfulness changes our focus from what we lack to how God has blessed us. So, kung palaging gratitude, pagpapasalamat, hindi lamang dahil puro blessing, pagpapala ang natatanggap, pati yung mga trials, pati yung mga challenges, dapat pasalamatin natin, sabi ni Santiago, because it makes us strong, spiritually speaking. Alright, ano pa? As part of our nurturing joy from within ourselves, sabi dito sa ating pag-aaral, you should guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Ano pag ibig sabihin ng bantayan mo ang puso? Hindi mo naman nakikita yung iyong puso. In other words, huwag ka palaging magagalitin, huwag ka palaging malungkutin. In other words, pag sinabi natin guard your heart, be careful of toxic influences. Ano po yung toxic? Toxic means nakakalason. Mga nakakalason ng mga impluensya, nakakalason ng mga pananalita, nakakalason ng mga espiritu of envy that can steal our joy. Sa mundong ito, brothers and sisters,
as I said kanina, hindi natin kontrolado yung labas. We can only control ourselves and facing trials, persecutions, and challenges in life. So, ano man ang sabihin na nating nakakalaso na impluensya, iwasan natin yan. Mga tao na palaging sabi natin toxic, chismoso, puro mga masasamang bagay ang binabalita sa'yo. Iwasan mo rin yung unkind words. Kung may narinig ka, kalimutan mo. And of course, the spirit of envy. Marami pong tao, kapag tayo ay successful, may nararating na isang bagay, maraming naiinggit. So talagang ganyan ang buhay. It's always envy. Pag envy sinabi natin, wala sa kanila, meron tayo, siyempre maiinggit sila. Ganun lang po. And actually, envy was one of the reason why the Jewish people, the Pharisees and the scribes, the leaders, crucified our Lord Jesus Christ. Bakit? Nainggit sila kay Kristo. Sa dami ng sumusunod kay Kristo dahil sa kanyang pangangaral, pagpapagaling sa mga tao. Marami pong sumunod sa ating Panginoong Kristo nang siya ay nagmi-minister pa dito sa lupa ng 3 taon. But the Pharisees, the scribes, and the Sadducees lost all their disciples. Kaya nainggit sila kay Kristo, and that is the reason why they asked Pilate and the Roman government to crucify our Lord Jesus Christ. Marami po silang ipinaratang na kasalanan. But of course, one of them, the great motivation was envy. Nainggit sila kay Kristo. And how to nurture joy from within. Ito po napaka-importante mga kaibigan at mga kapatid. We should surround ourselves with positivity. Ano po ibig sabihin ng surrounding ourselves with positivity? Associate with uplifting people and focus on things that are true, that are noble and good. Ano pong ibig sabihin yan? Well, associate with uplifting people. Huwag kang lumapit sa mga taong palaging malungkutin o masama yung ugali, palagi nagsasalita ng mga masasama, chismis lang ang pinaparinig, pagkainggit. Yun. Iwasan mo yung ganitong klaseng mga tao. Do not associate with bad people. Sabi ni Apostol Pablo, evil companionship corrupt good morals. So pag masasama yung nakikita mong mga tao, it will also affect you morally, spiritually, and emotionally. So dapat iwasan yun. Ano pa? Sa halip na mga taong problematic ang ating mga kasama, sabi ni Apostol Pablo and the other Bible writers, you have to associate with uplifting people. Yung taong nakakatulong sa iyo spiritually, physically, at ano pang uri ng tulong. Yung hindi siya liability, asset siya, makakatulong sa iyo. And should also focus on things that are true, that are noble and good. Ito po ay sabi ni Apostol Pablo. Kung mayroon pa kayong Biblia, please read with me in the book of Philippians chapter 4 at verse 8. Ito, sabi ni Apostol Pablo, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip. Philippians chapter 4 verse 8 hanggang verse 9. Medyo mahaba po ito, basahin natin. Kung kayo po may Biblia, samahan niyo ako sa pagbabasa sa Philippians chapter 4 verse 8 and verse 9. Napakaganda po yung sinabi ni Apostol Pablo. Ito po ay para makatulong na magkaroon tayo ng joy from within. And that's the idea that the secret of having a cheerful heart, and of course, having a cheerful heart, it will result to good medicine physically, spiritually, emotionally, and probably morally. Okay, basahin na natin. Bilang pagtatapos, sabi ni Apostol Pablo dito sa Filipos 4, 8 at 9, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat. Ano yung karapat-dapat? Yung ibig sabihin, yung something that is worthwhile. Mga bagay na may pakinabang. Mga kapuri-puri na mga bagay. Something that is pleasing. Yung pinupuri ka pag nagawa mo. Mga bagay na totoo. Of course, wag ka makinig sa mga false report. Mga bagay na marangal. Ano ibig sabihin ng marangal? Yung kinikilala ka, nirerespeto ka. Mga bagay na matuwid. Wag ka mag-isip ng hindi matuwid.
Mga bagay na malinis. Ito po'y malinis hindi physically, kundi spiritually and emotionally. Mga bagay na kaibig-ibig. Ano ba yung kaibig-ibig? Yung gusto ng tao, yung mahalin ka at mamahalin mo rin siya. Mga bagay na kagalang-galang, respectful. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, ninanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Napakaganda po. Ulitin ko yung last part. Sabi ni Apostol Pablo, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Of course, yung mga natutunan ni Apostol Pablo, galing po kay Kristo yon. Lahat ng mga bagay na natanggap nyo sa Panginoong Diyos, pamamagitan ng Espiritu Santo, lahat ng bagay na narinig ninyo at nakita ninyo sa akin. Isa pong modelo si Apostol Pablo. Kasi lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya, at lahat ng ginawa niya ay galing po sa ating Panginoong Kristo. Sa gayon, pag ginawa natin yung mga kapuri-puri, karapat-dapat, mga totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at itsaba. Sabi niya, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Peace I leave with you, sabi ni Kristo, not as the world gives, but the peace I give you will make you always in the light of God, and you'll always be peaceful. Ang importante po mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon, sabi ni Apostol, ni Haring Solomon, a cheerful heart is a good medicine. Let that be our guide sa ating pong buhay. Conclusion po mga kaibigan at mga kapatid, a merry heart is a proactive choice that serves as a blessing to oneself and others. So pag tayo ay masayahin, not because we are rich, but because God loves us and we also love the Lord, we are followers of our Lord Jesus Christ. It is a proactive church. Proactive means pinipili natin. Ginagawa natin na maging masayahin tayo. And of course, pag ginawa natin yan, it will serve as a blessing to ourselves and to others. Isa pong pagpapala sa ating sarili, patay na rin sa mga kaibigan, kapatid, at sino pa man na mga kasama natin sa buhay. Kasama natin yung mga mahal sa buhay natin. By rooting our hearts in God's love, we find the spiritual medicine necessary to a life of strength and joy. Dapat nakaugat yung ating puso sa pagmamahal ng Diyos. Kapag ito ay nakaugat sa pagmamahal ng Panginoong Diyos, ito po ay maging spiritual na gamot, medisina para sa ating buhay ng kalakasan at pagmamahal, kasiyahan na walang hanggan. At of course, tatagal ang iyong buhay. Sabi nga nila, pag ikaw ay happy, pwede kang umabot ng 70, 80 o baka hanggang 90 or 100 years old pa. True joy, brothers and sisters, is a good medicine found and trusting in God. So yung tunay na kasiyahan, sabi ng ating Book of Proverbs, ay isa pang uri ng gamot. Lunas na makikita lamang sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. By choosing a joyful heart, we allow God's peace to heal us from the inside out. So pag pinili natin yung palagi tayong masayahin, pinapahintulutan natin ang kapayapaan ng Diyos na sumaatin, and of course, it will heal us physically and spiritually. I will repeat what Jesus Christ said in the book of John 14:27. Peace I leave with you, not as the world gives. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. Sabi ni Kristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, hindi kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Huwag mabahala ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. 1:14-27. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay wala pa kay Kristo, pag sinabi natin wala pa kay Kristo, you have not accepted Christ in your life, you have not believed in Him, you have not repented of your sins, you have not been baptized in water, yung ilulubog sa tubig, you are not yet in Christ. So tulungan po namin kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ni Kristo mismo? Marcos 16:16. Ganito po, he who believes
and is baptized shall be saved. Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo at nababautismuhan sa tubig. Ibig sabihin, may isip na yung bata, hindi pwede. Yung kapapanganak lang, wala namang pananampalataya. Huwag yung bautismuhan. Ang may isip lamang ang pwedeng maniwala kay Kristo, ang pwedeng mabautismuhan para sa kanyang spiritual na kaligtasan. Marcos 16:16. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Gawa 2:38, Acts 2:38. Sabi ni Apostol Peter sa mga Hudyong nagpako kay Kristo sa krus, mangagsisi kayo, magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38. Kung kayo po ay kumbinsido, mga kaibigan at mga kapatid, kayo po ay amin ang inimbitan. Ano sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. Ngayon na ang araw, panahon na tinatanggap ng Diyos. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo, tulungan namin kayo sa mang lugar kayo sa Pilipinas. Sabihin nyo lang, pupunta namin kayo. Marami mga miyembro ng Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pwede namin kayong tulungan para tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo, pananampalataya, pagsisisi at pisikal na bautismo, at kayo ay magpatuloy na maniwala sa Kanya until the end of your life. And finally, Matthew 11:28-30. Ito po yung great invitation ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan sa inyong mga kasalanan, sa inyong problema. Tayo ay hindi maging masayain. Lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. And if you are one of those, sabihin nyo lang po mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong number sa Smart 059-49329 at sa Globe 0917-700-3134. Maraming pong salamat. Papasalamat po tayo. Manalangin tayo mga kaibigan at mga kapatid sa pagpapasalamat sa ating Ama sa langit. Our Father God who art in heaven, thank you, Lord, for thy Son Jesus Christ, who died for us on the cross of Calvary to redeem us from all our sins. We'd also thank our main sponsor, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Mga partners natin sa social media, YouTube, and of course, Preaching of the Gospel, and many other places, pati sa ating mission sa Buntok and other places like Quezon Province, Brother Rico and Sister Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, mga kapatiran sa Pilipinas, Brother Greg and Sister Luz Manuel sa Pangasinan, Brother Jonathan and Annalyn dyan pa rin sa Lingayen, kapatid na Hilda, Sister Juanita Manuel pa rin dyan sa Lingayen, kapatid na Christopher Olesco, Christopher Docusin and family dyan po sa Imbo Church sa Anda, Pangasinan, kapatid na Jay Bangkiray sa Aringay, La Union with Brother Fidel Tasio, Brother Nards Tuanyo and Sister Bibing dyan po sa Dao Capiz, and of course family, especially Grace Tuanyo, my Sister Evelyn in Cebu, and of course Neil Imperado, my nephew. We'd like also to thank Brother Richard Imperado, Brother Chiming Nang of the Visayas for going with us to the Bontok Mission. Kasama po yung group dyan ni Brother June Page of Salawag Community Church sa Salawag, Dasmariñas, Cavite. Yan po mga kaibigan na mga kapatid, ang ating mga pinapasalamatan, and if I have not mentioned many others, salamat po. May the Lord bless you and bless us all. We ask for forgiveness of our sins as we also forgive those who trespass against us. All of this we ask in the name of our Lord and Savior
Jesus Christ. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.